I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase it. Good morning sa inyong lahat. Today, re-reviewin natin itong exciting BS na bago nating motor. Ba't tayo bumili nito? Yung ating topic ngayon for this vlog. Bakit nga ba ako bumili nito? So yun, nagkikwento ko lang sa inyo. So ano yung mga pinagpilian natin? Ayan, overtake muna natin yung truck. Ang lakas oh. Ang lakas mo overtake. Talaga very powerful to motor to. So again, una muna tayo sa power. So bakit nga ba ito kinuha ko? Ang dami-daming maxi scooter eh. Overtake tayo. Ang dami, lalaki ng truck eh. Sarap i-overtake eh. Ang lakas ng torque, diba? So yung mga pinagpilian natin, Fortress 400, Maxi 400 ng Bristol. Yan dalawang yan. Tapos itong Kymco Exciting. So hindi na natin sinama yung yung T-Max saka yung AK550 sa selection natin kasi ang hindi naman sa about money na kulang tayo sa budget. Pero ang hinahanap ko kasi na kailangan natin is yung something na magaang na pwede mong i-expressway. So yung T-Max medyo malaki na siya dahil 550cc. Si AK550 ganun din. So hindi mamimit yung requirement natin. Kasi nga plan natin ibiyahe ito ng mga tipong mga uphill, mga tipong Baguio, Sagada. So parang sabi ko mahihirapan ako pag sobrang bigat ng motor. So kaya sabi ko yung tama lang, sakto lang, basta pwede ko idaan sa expressway. Yan, so pinagpilian natin yung Fortress saka yung Maxi 400. Ngayon kasi may mga bagong labas eh. Yung Sontes 400 saka meron pa isa eh na napanood ko kay Red eh. Na Bristol din. Ang dami nilalabas ni Bristol ng mga maxi scooter, mga iba-ibang bagong motor. So may mahirap kasi sa bagong motor mga ka-JTech. Baka kasi hindi pa siya tested. Tapos bibili ka, unang release pa lang niya. Baka tag dito. Ayan na. Na-distract ako doon sa kotse. Baka tawag dito, hindi pa siya fully tested. Tapos tayo yung magiging testing na Tapos meron pala siya mga issues. So eto kasi, so yan, yun yung reason natin. Si IO, inunahan ako. Yun yung reason natin kung bakit. Kasi dahil itong si Kymco Exciting BS, matagal na to. Tagal na to sa market. So even hindi lang sa Pilipinas ito madalas na makikita nyo, kundi pati sa ibang bansa, sa Europe. Nag-comment nga sa akin na talagang solid daw ang makina nito. Ang term nga na ginamit ng mga nag-comment ayan babasahin ko sa inyo yung mga nag-comment mamaya. Yung nuke proof daw, nuke proof. Pero yung nuke proof. Kaya talagang tested. So yan yung natin, yung isang reason natin, yung reliability niya. Si Kymco matagal na sa ganitong business. Tapos yung model nila nito siya, talagang tested na rin. Kasi matagal na sa market ang exciting exciting hindi kasi yung exciting BS ito yung bagong model na nabago lang yung itsura niya yung overall looks. Pero yung mismong exciting 400 per se talagang matagal na yan, tested na yan. Talagang hindi ka susuko niyan. May mga nag-comment nga. Actually nanonood ako ng mga vlog bago ako bumili. Meron ako napanood na Philippine Looper, babae pa, naka-exciting BS din siya, o naka-exciting S 400S, pareho lang naman. Biruin mo, nag-Philippine Loop siya ng 3 beses. 3 beses nagamit yung Kymco Exciting. So wala daw siya naging any problem. Yun, so isa yon.
Tapos meron din akong na mga nabasa, no, na yung Kimco niya binahat lahat, lumubog na sa baha. Tapos luma na, umaandar pa. Pinakita rin niya sa video. So talagang sabi ko nga, this is a reliable brand. Kasi ang Kimco kasi Taiwan, so hindi siya China. Kasi meron tayong sa pag sinabing China pero hindi naman lahat, no. Kumukha ngayon ang CF Moto China yan, pero namamayagpag ngayon, diba? Good, dahil sa 450 MT nila, saka yung mga SR series nila, yung mga sports bike. Yun nga, pero minsan nasa mindset kasi natin mga Pinoy, no? Ewan ko kung gawa ng West Philippine Sea pero nasa mindset natin pagka China, so hindi reliable. Pero hindi naman laging always na ganun, no? Ang daming tao dito lagi, no? Hindi ko alam kung may sabungan dito o ano. Ito, sa Amadeo na tayo. So very reliable ang Kimco brand. Tapos especially itong exciting 400, talagang tested na yung engine nito. Okay, so pagdating naman sa performance, talagang grabe naman yung performance nito. Comparing do sa mga nabanggit kong motor, no, yung Fortress saka yung Maxi 400, sabihin ko sa inyo mga ka-JTech, no, dahil sa kakapanood ko ng mga vlog din, mga sa YouTube, saka tinignan ko rin ni-research ko rin sa Google. Umipi ako. Yung sa Google, ito yung pinaka mabilis in terms of top speed. Kasi yung top speed ng mga tawag dito ng mga Maxi saka Fortress 140, 139 nga lang nakalagay 139. Ay, isa pa pala mga ka-JTech, nakalimutan ko yung Bergman 400. So isa yan sa pinagpilian ko. So doon sa tatlo na yun na nabanggit ko, ito yung pinakamalakas yung top speed. Yan, tapos ang comment nga nila, ito din yung pinakamalakas yung arangkada. Okay, muna, Ayan, no, di ba? Ang lakas arangkada. Pwede tayo sumabay dyan sa mga ganyan 900cc. So okay tayo sa reliability, nabanggit natin. Tapos yung performance, panalo talaga si exciting. So sa looks, lahat naman nagbabari sa mga looks. Pero ang mga looks naman gusto ko rin si Fortress, si Maxi, si Bergman medyo simple lang. So hindi ko siya ganun ka-bet. Pero mayroong iba talaga, yun ang priority nila, yung looks. Kasi kung pwede lang ipagmalaki, maangas, diba? Pero sa atin, yung performance muna, ayan, tapos looks. So ito yung nakita ko talaga na napasok doon sa banga. Overtake tayo ulit dito. Talaga pagka nakamotor ka, kinikilit yung puwet mo mag-overtake. Siyempre, ano yung purpose ng motor, diba? Ano, pipila ka doon sa mga ganito, diba? Yan, pipila tayo ganyan. Mukha kang eng-eng. So, siyempre, pagka may mga ganito mga space, birain mo na yan. Basta yung safe na lang, bira lang. Nakikita nyo naman sa mga video natin, hindi tayo bumibira ng yung mga makikipot na na mga tight spaces. Kamukha niya, no? Baka bigla tayong mag-alanganin, sumalpok tayo dyan. Gawa ng merong sasakyan na yan, yung puti na yan na cab. Okay, pasok. Ayan, no? Ang lakas. Naiwan na natin yung mga kasama natin. Ayan, so punta naman tayo bakit hindi si Fortress ang kinuha ko. So si Fortress talagang equipped siya ng mga mga electronic, windshield adjustment, talagang tapos top card siya, no? Keyless top card. Yan yung mga features na selling point niya. Pero yun nga lang, pag tumitingin tayo, wala akong makitang mga vlog tungkol sa sa QJ motor na na Fortress 400. So wala akong mapagbatayan ba ng reliability niya, performance niya
So wala, di ba? Kasi konti nga yung bumibili din, tapos konti nagbablog. Hindi natin siya makitaan ng mga reference, di ba? Pagka nag-apply ka ng trabaho, di ba? Para malaman mo yung tao na yun talagang reliable. So kailangan mong kumuha ng mga references. So wala akong makuha ng references ni Fortress no? Bukod doon sa mga features na maganda sa kanya. Tapos si Maxi 400 naman ganun din. So although marami bumibili nito sa sa Pinas, si Maxi 400, pero ang problema nakita ko lang sa kanya, wala din sa ibang bansa, So kasi alam ko si Maxi 400 made in Philippines, by Bristol. So kaya wala akong makita mga vlogs na na sa reference sa ibang bansa na masasabi natin na ginagamit worldwide, na dito lang sa atin. Hindi ko lang alam, paka-correct lang ako sa mga naka Maxi 400. So yun talaga sa akin, importante yung reference, kung kung saan ako magbabatay. Pag tinanong ako, syempre, ba't ka bumili niyan? Pero si Maxi 400, napakababa ng seat height. Yun yung pinakagusto ko doon. Tapos naka ADB siya, ADB tune, pang off-road. Kasi dahil yung gulong niya, yung mugs niya, naka-rayos siya. Talaga meron siyang handguard. Talagang equip siya, may camera pa yun di ba? Pero still, yung pa rin doon pa rin ako kasi sa reliability and performance talaga. So kaya even equipped itong si Bristol na Maxi 400, yun, hindi ko pa rin siya napili. Pero no offense sa iba na mga merong ganong scooter, hindi ko naman sinasabing maganda ito. Kasi yung sinasabi ko ngayon, for me lang, for me, hindi naman in general to. Yan, kasi kanya-kanya tayong mga preference when it comes sa mga pagpili ng mga natin, gamit na binibili. So iba-ibang reason, diba? Iba-ibang reason natin. Ayan. Okay, so ano yung last bakit hindi natin kinuha itong si Bergman 400. Yan, ang problema naman kay Bergman 400, okay siya. When it comes sa reliability, very reliable kasi made in Japan. Sa Japan talaga inassemble, ship, shinip from Japan. So hindi siya gawa sa Thailand o sa Indonesia, sa China. Kaya wala akong masasabi sa reliability ng Bergman. Ang problema naman kay Bergman, sobrang mahal. Pero mo, nung tumingin ako doon, 529,000. Tapos biglang tumaas, parang naging 549,000. Tapos hindi naman nagdadagdag yung mga features niya. Tapos yan yung Bergman 400, yung makikita nyo sa video. Yan, very basic ang itsura niya. Tapos yung mga features niya, hindi ka mukha nito, naka diba, naka digital na. Hindi ka mukha ni Bergman na tachometer pa rin siya. Tapos hindi pa siya keyless, yun ang problema, diba? Disusi pa rin siya. So hindi ko alam kay Suzuki ba't hindi nila ina-upgrade yung motor na yun parang pag-iiwanan tuloy. Pero kung yun, kung like nitong na to, na naka TFT display, keyless siya, so baka yun ang kinuha ko kasi yung price sa akin na 529 that time, okay pa yun, swak pa yun sa budget. So sa akin okay na daw in Japan, wala ka talaga mako-comment dyan. Tapos ang secondary sa akin, Taiwan. So kaya ayun nga, ito Taiwan made. So ang galing kaya ng Taiwan sa electronics. Lahat ng mga microchips dyan ang gagaling. Kaya gustong sakupin ng China yan Ito na yung Kape Moto. So at least na-discuss natin yung mga bakit tayo kumuha nitong kung may comment kayo, may tanong pa kayo, pwede nyo itanong sa akin sa comment section. So sagutin natin kung meron ako mga hindi na-discuss dito. Kaya maganda dito mga ka-JTEC, ang daming motor, diba?
Tapos itong motor na to mga ka-JTech, no, napakadaling i-center stand. Miski napakabigat eh. Bumili tayo mga ka-JTech dati ng Hilux, ganyan ang purpose natin. Pero nakadalawang paakyat baba lang ako, di ko na inulit. Nakakatakot yung ano na yun. Tapos kita mo anipis ng ano nila, nung ladder nila, nung ramp nila. Safe na yan, safe na. Ang ganda ng Trident eh, no? Ang ganda niyan mga ka-JTech, yung bago niyan, equipped na siya ng ano, quick shifter saka auto blip. Dati hindi pa eh. Nandiyan na eh. Yan, okay. Ay mga ka-JTech, tuloy natin yung ating vlog. Kita nyo naman, no, napakaganda nung panel. Medyo araw kasi ngayon eh. Hindi siya ganong ano, no, kitang kita talaga. Pero still maliwanag pa rin siya maski sa sikat ng araw. Yan yung audio niya, digital, ang laki. Ang ganda sa video nga eh, oh. Lalo na pagkagabihan, kitang kita. Ang downside lang nito talaga, yung ano, yung shock matagtag. Kita nyo minsan yung salita ko nagbe-break, dan yung boses ko, no, dahil gawa ng ano, gawa ng yung tagtag niya, yung rear shock. Pero yun naman kasi hindi naman big issue sa akin yun, kasi dahil napapalitan yun eh. So pwede mo siyang palitan ng ano, yung parang YCS ba yung ano, yung pinapalit nila. Hindi ko lang sure basta may something YCS parang yun yung ano, mga halaga nun mga 12K. So pero doon sa nakita ko, so yung issue ng tagtag niya mare-resolve mo na. Tapos also yung comfort din, talagang lapad na upuan eh. Tapos doon sa mga nabanggit kong mga scooter, karamihan yun 200 kilograms mahigit. Pero ito nagwe-weight lang to 195. Pag tinanggal mo pa yung, pag pinalitan mo pa siya ng pipe na slip-on, so maliles mo siguro, sabi nila mga 20 kilograms, diba? So talagang sulit. Nakalimutan ko na naman suot yung gloves ko. Kanina naka-gloves ako. Talaga pag nagbablog eh, medyo nahinto ka, may kinuha ka makakalimutan mo na yung ano. So ayun mga ka-JTech, wala na ako maisip na masabi tungkol dito, no? Pero kung meron kayong maisip na gusto nyong itanong na hindi ko nabanggit sa vlog na to, pwede nyo kayong mag-comment, magre-reply ako para to help you decide kung ito ba yung best na maxi scooter for you. So hope na nakatulong ako sa inyo. And again, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapollow, please follow me sa Facebook. Meron din tayo sa TikTok. Tapos ito, yung mga ganitong mga mahabang video, pinopost natin to sa YouTube. So please subscribe, JTech Moto TV. Ayan. Okay mga ka-JTech, and again, thank you for watching. See you again in my next vlog. Bye bye.